Bawat araw, panibagong laban. Sa bawat gagawin, kailangan ng puso. Pero paano kung ang puso na ang magkaroon ng problema? Yan ang hamong hinarap ng karaniwang manggagawa na si Mang Romeo. Ako si Romeo Ribaldi Cabullo, 61 years old, may 7 anak. At tatrabaho bilang construction worker. Mula nang binata ako, mga 16 years old lang, ngayon nagka-construction na kami. Meron na po akong naramdaman ng Webes ng 10 a.m. Bali break time po yun eh. So bali pinahinga ko lang at hinagod-hagod ko yung dingding ko. So bali kinabukasan, ganun ding oras ng break time, sinumpong akong sumakit na naman siya. Medyo ninervous na ako kaya hindi ko nakuha sa hagod eh. Parang ang sakit dito sa dibdib talagang kumbaga nakaharang na yung tubig na hinarangan eh hindi na makalabas. Ayun, nagpaalam na ako sa manager ko na uwi na ako. Nagulat po kasi hindi naman siya usually na uwi. Nanghiram po ako nung digital na pang BP po dun sa kapitbahay namin. Ang lumabas po is 170/105. Ngayon, sabi ng mga hipag ko, bumili ako ng pineapple. Yung pineapple juice, yun, pagkano yun, pinainom ko siya. Para naman kumalma, nakatulog siya ng bahagya. Siguro mga wala pang 1 oras, naglakad na siya palabas, niyakag na niya ako sa health center. Kasi masakit na naman daw. Pagpunta namin sa health center, ganun pa rin ang BP niya. Kaya sabi nung sa health center, Ate Lenny, dalhin niyo sa ospital. Kaya dinala namin sa Tagaytay. Sa gitna ng pangamba, agad siyang isinugod sa isang pampublikong ospital. Ngunit isang payo mula sa doktor ang nagbukas ng bagong daan. Pagkadating noon sa Tagaytay, pinahiga siya in ECG. Ngayon, doon namin nalaman sa ECG na yon na atake yung dumali sa kanya. Sabi, Nay, inatake po si tatay. Ngayon po, kailangan po kayo ilipat sa malaking hospital. Sabi ni Doc, sige Nay, hanap ko kayo ng hospital na pwede namang magamit ang PhilHealth para hindi kayo masyadong mahirapan, konti na lang gagastusin. Dinala siya sa St. Francis Cabrini Medical Center, partikular na sa Cath Lab. Isang makabagong pasilidad kung saan isinasagawa ang minimally invasive procedures upang gamutin ang problema sa puso. Pagdating po namin ng ambulance dito, nilipat ako doon sa kanilang yung higa, pinasok ko ng kwan sa loob nila. Ngayon, tinanong ako ni Doc na kung kaya ko. Sa sakit ko kasi nung naramdaman ko, sabi ko na kaya ko. Dumating po si Doc, kinausap po muna kami, pinaliwanag kung ano yung possible na mangyari. Ang gagawin nga daw po yung angiogram para nga ma-confirm kung may bara. Then after daw po nun, kung may bara, ang gagawin naman is angioplasty. Kung hindi daw po kakayanin ng angioplasty, ang natitira na lang pong choice is yung bypass. Ang tanong niya sa amin, igogo ko ba? Sabi ko, opo do, kasi nakakaya nga niyo po yung una. Lalo na po sa pangalawa, sabi ko gano'n. Pero hanga ko kay do kasi wala pang 1 hour. Pinatawag niya ako. Sabi ko, Doc, bakit po? Bago binulaga pa nga niya, sabi niya, ay, successful nanay. Tinagtawan-tawa na kami. Ngayon, pinakita niya po sa amin yung sa isang monitoring kung paano pumasok yung isang bagay doon sa ugat. Parang stainless daw yon. Makikita mo, dumadaloy na yung dugo sa ugat ng asawa ko. Ang ganda na kamong tingnan. Nung pag-uwi ko, nawala na yung sakit. Wala pa akong nararamdaman na kahit ano. Maganda na akong pakiramdam ko na. Sa tulong ng Enhanced Benefit Package ng PhilHealth para sa Emergency Acute Myocardial Infarction o atake sa puso, hindi naging hadlang ang kakulangang pinansyal para maibalik ang tibok ng buhay. Ako po yung nagpapasalamat sa PhilHealth kasi po sa nangyari sa akin,
ay matutulungan nila ako. Kasi kung sa kita ko lang po, ay wala kaming ganung halaga na may ibabayad sa pagkaka-opera sa akin. Kaya pinagpapasalamat sa PhilHealth. Talagang walang-wala kami talaga. Hindi namin sukot akalain yung makarating kami dito sa sa Cabrini. Dahil isa tong medical center, isang private. Sa tulad namin mahirap, diba? Mahirap makipagsapalaran. Pero nung sumunod na araw, kinuha ko yung bill, malaki-laki. Hindi ko pinakita sa asawa ko kasi siyempre baka atakihin uli yun. Lalo nang hindi kami nakauwi. Pero nung kami bumalik, ay, good news, sabi ng anak ko. Sabi, Nay, makakauwi na tayo. Makakauwi, wala nga akong kahit 5 duling na dalang pera. Sabi niya, Nay, okay po yung PhilHealth ni tatay. Zero balance po tayo. Masaya kami nag-zero balance. Kasi wala talaga kami ibabayad diba? Kaya pasalamat kami talaga sa PhilHealth. Mabilis ang aksyon, malinaw ang gabay, at higit sa lahat, ramdam ang malasakit. Ganyan ang alagang Cabrini. Sa akin ho nakita talagang maalaga sila kasi hindi nila ako pinabayaan. Konting makati sa katawan ko, meron ho kasi akong pinipindot na papasok na lang yung nurse na ano kailangan, sabihin ko na lang. Naalaga ho sila. Ang karanasan ko po rito ay napagkaganda kasi bago kami pumasok dito, maganda na ang nila sa amin trato. Sa emergency, sa mga room, lahat ng mga staff, mababait. Hindi sila pabaya. Yan ang masasabi. Sa doktor naman, mababait din. Lalo na si Doc, nagpapasalamat ako kay Doc. Ngayon, si Ginoong Romeo ay unti-unting nakakabawi. Kasama pa rin ang kanyang pamilya, buhay, humihinga. Sa bawat pintig ng kanyang puso, rinig ang tibok ng pasasalamat. Ako po at ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa St. Francis Cabrini at sa PhilHealth na magapay sa aking kalusugan at sa mga staff po, lalo na kay Doc at napakaganda po ng binigyan na serbisyo sa akin. Sa St. Francis, Cabrini po ako nagpapasalamat na kahit po kami isang mahirap lang, tinanggap naman po nila kami rito. Kahit wala po kami pera, inarugari po nila kami, in-entertain, at lalong-lalo na po sa PhilHealth. Kasi kung hindi po talaga nila yung aming dito, bill, talagang hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila parehas na talagang natulungan nila ang asawa ko ng panibagong buhay. At saka sa gastusin na sa tulad po namin mahirap, talagang isang malaking bagay po talaga yan. PhilHealth, at saka itong ospital na to, na hindi po nila kami sa gastusin, pinabayaan. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Diyos at sa ospital na to, sa St. Cabrini, at lalo-lalo na po sa PhilHealth. Maraming salamat po. At sa likod ng bawat buhay na nailigtas, isang pamilya ang muling nabuo. Isang asawa, isang ina, ang labis ng pasasalamat na makikitang buhay at maayos ang haligi ng kanilang tahanan. Thank you, St. Francis Cabrini Medical Center. Thank you, PhilHealth.